Hallelujah, Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, patuloy pa din po ang ating pagninilay ngayong ika-5 linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung mapapansin po natin ang ating ibanghelyong napakinggan, naganap po itong tagpo na ito, naganap po ang pagkakataon na ito noong huling hapunan. Kaya nga si Jesus tila unti-unting nagpapaalam sa kanyang mga alagad. At anong klase pong pagpapaalam ang sinasabi ni Jesus? Sabi po sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Tila nagpapaalala si Jesus sa kanyang mga alagad kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, hinahamon sila ni Jesus na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Manatili sa pag-ibig ni Jesus. At paanong manatili sa pag-ibig ng Panginoon? Sundin ang kanyang mga utos. Sundin ang kanyang mga gawa. Sundin ang panawagan ni Jesus. Mga kapatid, nananatili sa puso natin, nananatili sa buhay natin ang Diyos kung marunong lang tayong sumunod sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga utos. Nananatili ang pag-ibig sa atin ng Diyos kung marunong lang tayong tumupad sa kanyang mga gawain at utos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin, madalas nating ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos. Madalas nating sinasabi sa iba't ibang mga tao sa ating paligid, mahal ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal ko ang Diyos. Pero magandang tingnan, yung mga salita bang lumalabas sa ating bibig, nakikita sa ating pagkilos at paggawa dahil tumutupad tayo sa utos ng Panginoon. Tumutupad tayo sa kanyang mga gawain.
Ang pag-ibig, hindi lamang napakikita sa pananalita. Madaling sabihin, mahal natin ang isang tao, pero hindi naman tayo nagpapakita ng pag-aruga sa kanya. Madaling sabihin, mahal natin ang isang tao, pero binabaliwala naman natin siya sa buhay natin. Kagaya ng pagmamahal natin kay Jesus, dapat nakikita iyon kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano din nating mahalin ng ibang tao, kung paano tayong tumutupad sa kanyang mga utos. Ang pag-ibig na ipakikita, hindi sa salita. Ang pag-ibig ay tunay na ipapakita sa pagsasabuhay ng utos ng Diyos. Sa pagsasabuhay ng utos ng Panginoon. Naniniwala naman po ako, mga kapatid, na ang bawat isa sa ating dumadalo ng misang ito, mahal ang Diyos. Tama po ba? Mahal po ninyo ang mahal na pong Jesus Nazareno? Malamang, kaya po tayo nandito, kaya tayo dumadalo ng misa. Pero sana po, manatili tayo sa Kanya. At sa ating pananatili sa Kanya, patunay nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi lamang sa pananalita, kundi sa ating pagtupad sa Kanyang mga gawain at utos. Kaya hilingin po natin sa araw na ito na patuloy tayong gabayan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At itong pag-ibig ng Diyos para sa atin, maibalik natin ng ating pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, hindi sa salita, kundi tayong lahat ay tumutupad sa Kanyang mga utos at sa Kanyang mga gawain. Amen.